We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maghapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live dinhi si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Police Regional Office 7 may pakatap og 6,000 ka mga pulis sa mga lugar sa rehiyon nga tapukanan sa mga tao matag Christmas season. Pagpangandam na usab kini sa mga umaabot nga holiday season. Ani ang report ni Femari Dumabo. Ang mga pulis ipakatap sa mga dagkong simbahan, mga terminal, pier ug mga suryanan kidaron sa pagsiguro nga luwas ang publiko nining Christmas season. Magsugod ang kapulisan sa Disyembre 16 unang adlaw sa Misa de Gallo. Gilantawan usab ang pagdagsa sa daghang mga tawo sa bus terminal ug sa pier sa pagsugod na sa Christmas break sa mga tinun-an. Og pipila ka adlaw sa di pang Pasko, diin daghang mga tawo ang magtinguha nga makauli sa ilang probinsya. Matod sa tigpamaba sa PRO7, Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, nga ipahimutang usab ang mga Police Assistance Desk. Basis ani of course is what happened last year, no? Atong gitan-aw, ga-conduct inventory, what are the crimes committed, what are the peace and order issues recorded, para ang ato ang deployment for this year is tailored fit, no? Tukma sa panginahanglanon sa peace and security. Wala tay nasagap nga balita nga naay mga threats, no, mga dagkong threats sa ato ang region sa Central Visayas, pero kita kapulisan ninyo sa Central Visayas pinanguluhan ni Police Brigadier General Anthony Abirin, dili mo kumpiyansa. Samtang mga krimen sama sa tulis, snatching, salisi ug lungkab ang sagad nga masiyaw ning panahona. Hinungdan nga subsob ang roving sa kapulisan ug ang police visibility. Apan pay mangno nila sa publiko nga magbinantayon usab, mas mayang i-double lock ang balay kung may tabo nga manlakaw ang tanan. Kung mugawas sa panimalay is kung pupwede nga dili magdala og mga big amounts of money, jewelries, then the better, so that dili ta mamahimong vulnerable or ma-victimize. Kung mulakaw pud ta sa atong panimalay, mas maayo nga atong gilak ang door, gidouble lock nato. Kung naay CCTV, mas maayo. Kung naay mahibilin sa balay, mas maayo. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Parehong mamahimong mapahigayon ang Sinulog Grand Parade sa South Road Properties ug sa Cebu City Sports Center. Apan, irekomendar ni Acting Mayor Raymond Garcia nga himuon ang Sinulog sa Cebu City Sports Center. Anong report ni Femari Dumabok. Gisusi ni Acting Mayor Raymond Garcia o ba nila ni Konsehal Philip Zafra o Jerry Guardo ang Cebu South Road Properties o Cebu City Sports Center. Ang duha ka lugar nga mo'y gipilian din ipahigayon ang Sinulog Grand Parade sunod tuig. Uban sa misusi ang mga representante sa Cebu City Police Office o sa Sinulog Foundation. Unang gisusi ang South Road Properties. Gisunod pagsusi ang Cebu City Sports Center. Ilang gisusi ang kaandam sa duha ka mga venue ug ang aspeto sa seguridad ug ang kaayuhan sa mga musalmot ug sa mga musaksi. Gisubay usab nila ang pipila ka dapit nga nagpadayon ang BRT project diha sa Jones Avenue. Pusa na gingon ni Mayor Mike namo to look at the different options, no, sa atong Sinulog Grand Parade Mardi Gras. So we were there earlier sa SRP, atong gi-assess unya karon ato sa nanggitan-aw if feasible basad ang sa Abiliana. Are both feasible, no? So magpahimo lang nila og comparative data as to what are the pros and cons if we use option A or if we use option B, no? Sa inisyal nga rekomendasyon base sa gihimong inspeksyon, matod sa Acting Mayor nga mas maayo nga ibalik ang Sinulog Grand Parade sa Cebu City Sports Center. For me, it's the most practical. Kay nana ang bleachers, nana ang oval, dako na nga area. And I think also it's the least expensive. Because hinumdumi nga dito,
sa SRP, we still have to asphalt pila ka kilometro. That will cost us a few hundreds of millions, no? Hinoon paabuton pa una ang pagbalik ni Cebu City Mayor Mike Rama nga mo'y mo pagawa sa final decision. Obanik Leofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kapuso, init ug iga nga panahon ang mabatyagan karong adlaw nunot sa easterlies kunang init nga hangin nga gikan sa dagat Pasipiko nga maoy nakaapekto karon sa tibuok nasod. Kini human mi palayo ang hanging amihan. Hinuon subling masinati ang kabugnaw sa hanging amihan ug mga adlaw o baka sa mosunod nga mga adlaw. Apan gitataw sa Pag-asa Visayas nga adto lang kini makaapekto sa extreme northern Luzon. Subay niini padayon nga masinati sa Central ug Eastern Visayas ang maayong dagan sa panahon sa mosunod nga tulo ka adlaw. Wa hinuon ipadaplin sa Pag-asa ang posibilidad nga may maumol nga low pressure area o baka bagyo sa mosunod nga mga semana. So base sa atong tropical cyclone threat potential, so officially naapay gipakita na low to moderate chance of tropical cyclone until December 21. So padayon na ta mag-monitor sa atong latest weather update, and 3 to 5 days wala pa tayo nakita na formation of low pressure area sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Sa Lapu-Lapu City, mga bago na piling barangay kapitan, chairperson sa Committee on Peace and Order ug iski chairman gipaubos sa kinalit nga drug test. Si Luan Merondina sa report. Kay pulos mga bag-o ang sagad sa mga napiling barangay kapitan ug SK chairman sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gitinguha usab sa CLOSAP kon City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention nga ma-revitalize o mapalig-on pagbalik ang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kaganiha, gitigom sila sa CLOSAP o gipasabot sa taha sa badak sa matag barangay. Dili tanan ang mitambong. Sa 90 ka mga barangay officials nga gidapit, 23 kanila ang absent, samtang ang uban nagpadalang og mga representante. At least dili na to makita nga how sincere our barangay officials after they assume and after being elected sa ilang katawan nga ilang kipang serbisyuan. Human sa tigom, gipaubos sila sa kinalit nga drug test. Sa Lapu-Lapu City, unom na ka mga barangay ang gideklarar nga drug cleared sa Regional Oversight Committee. Kini naglakip sa Barangay Tinggo, Kauoy, Tungasan, Baring, Sabang ug Suba, Basbas. Samtang nagpabiling drug-free usab ang isla sa Kauhagan sukad niadtong 2019. Wa gyud sila documentation nga gipang-attach. Not because wa slay badak, naa slay badak, pero ang ilang performance, ilang mga activities, ipahigayon very less, wa kayo. Apan duha usab ka mga barangay ang nahagbong sa gipahigayong audit sa Regional Oversight Committee. Will be charged with grave misconduct. No, at the same time, they will be facing a disciplinary action, no, sanction under the local government code. Apan unsay mahitabo kung magpositibo sa initial drug test ug sa confirmatory test ang usa ka elected official. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Bohol, mabatyagan yun ang diwa sa Pasko. Sa lungsod sa Carmen, ang ilang Christmas capital sa Bohol. Napuno ang ilang plaza sa nagkalain-laing Christmas decorations na naghatag walipay nato nining panahon sa Pasko. Nakanapit sa pagtagad ang replika sa Eiffel Tower nga kanunay bisitahon sa kabataan. Magkidlap-kidlap usab ang mga parol nga may nagkalain-laing kulor. Lakip na ang mga mushroom o giraffe. Aduna usay LED light, cherry blossoms, cacti o ang mga dagkong cups o tasa. Hinon, mas giduaw ang glowing tulips garden nga adunay nagkalain-laing kulor. Ang mga buwak nga LED light tulips nga daw anaa sa tulip plantation sa Europa gawa sa mga dekorasyon
mas mabadyagan ang kalipay sa Pasko ug ang matuod nga kahulugan ini ang paghigugmaay. Merry na gayod ang Christmas sa mga lolo ug lola ug sa tanang senior citizen sa lungsod sa Minglanilla. Sugod niadtong Sabado, gisugdan na ang pagpanghatag sa 4,000 pesos nga financial assistance nga gikan sa kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla. Giapod-apod kini sa mga covered fort sa matag barangay. Ang lungsod sa Minglanilla adunay kapin sa 11,000 ka mga registered senior citizens. Dungan sa Christmas lighting sa Dakbayan sa Talisay kagabi, mausab ang pagpahigayon sa gift giving sa mga nanginabuhi sa pagpangulikta sa basura sa Barangay Tapol. Ang report ni Femery Tumamo. Nahimong mabuluko ng pagpahigayon sa Christmas lighting sa palibot sa Talisay City Hall gabi. Gilingaw una ang mga Talisaynon sa carnival show sa wala papasigaha ang mga Christmas lights. Sa circus, may nanayaw nga mga acrobat, adunay mga magikero o ang ubang kalingawan nga makita kung adunay circus show. Mas nakapanganghal sa mga nisaksi dihang gipasigaan na ang gawas nga bahin sa City Hall nga napuno sa carnival magic decoration. Ang gilagway nga world-renowned designer Carrie Santiago ang nidisenyo niini. Dali kaayo ning tando si Carrie. Diretso og tando, way daghan arte. Bisag unsa siya kabisi, ako ang hangyo, wa gyud siya ning balibad. Kay pagpangutanan nako niya ngano, iharag yung tubag nako. Ako isa nako katalisaynon, nagpuyo siya sa Corona del Mar, sa Pook na iyang balay ug iyang shop didto. And this is her way of giving back to Talisay City. Tipik sa kalihukan mao ang paghatag og Christmas gift sa napiling pamilya nga taga Barangay Tapol nga nanginabuhi lang sa pagpamaligya sa nakolektang basura. May 8 ka mga anak ang magtiayong sila si Edgar ug Maricel. Apan taliwa sa kalisod, nakapatungha gihapon sila sa ilang 6 ka mga anak. Ang kamagwangan nakatungtong na sa kolehiyo. Ang yano nilang Christmas wish nga makadawat og bugas. Nahatagan og katumanan gabi. Human sila hatagi og usa ka sakong bugas humay, mga groceries, mga buhing manok ug baboy nga mamahimong dugang nilang panginabuhian. May gitunulusab nga 10,000 pesos nga cheque sa magtiayon ang Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry. Manipayong Pasko, daghang salamat Pure Samsam Durias. Ang paglantaw gyud namo para sa Christmas is really a time na pwede magkuyog ang tibuok pamilya. Kay unsa may rason sa pagsilibrar ang Pasko kung dili kuyog sa atuang mga duol sa atuang kasing-kasing. Mauna naghimo gyud tag 2 ka area sa city. Ang pirmiro sa poblasyon gidesign gyapon to ni Carrie ang lights didto ug diri sa City Hall para mabuwag ang tao. Human sa Christmas lighting, gitapos ang kalingawan sa fireworks display. Samtang gipasigano sab ang mga Christmas decoration sa Liberation Park sa Barangay Poblasyon isip opisyal nga pagsugod sa Christmas fair sa Plaza Rausab sa Barangay Poblasyon. Gipagano sab ang ribbon cutting alang sa pagbuka sa trade fair duol sa Poblasyon Landing Park. Aduna usab gipagan nga Christmas trade fair diha sa tubangan sa Talisay City Hall. Obani clans gabuti na Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Himuanan og pagputo sa sitio Judas Belt sa Barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu na sunog. Upat ang kumpirmadong patay samtang 509 ang naangol sa maong pag-ulbo. Ana ang detalye sa live report ni Luan Merondina. May! Lan aniya kita karon sa Purok Judas Belt, Barangay Babag, Lapu-Lapu City, diin nahitabo ang pag-ulbo sa usa ka pahimuanan og pabuto pasado alauna kaganihang hapon. Baguhay lang nahuman ang cooling ug overhauling sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Fire District. Sa pagkakarunlan ani ana ang mga sakop sa SOCO kon scene of the crime operatives aron sa pagsusi sa dapit na hitabuan. Sa pagkakarunlan, anaa pa karon dinhi ang mga patayng lawas sa mga nakalas nga giila nga sila si Chito Berdin, Gwendolyn Berdin Lucero,
Christian Monsanto ug RJ Escobia. Sa pagkarunlan wala pa nato makuha ang kompletong detalye ni ining maong mga nakalas, lakip na ang ilahang mga edad. Ang naasoing pahimuanan og pabuto gikatahong lisensyado og ubos sa pangan nga rambulit. Samtang gidana karon sa Tambalanan ang 5 ngadto sa 6 ka mga individual nga nahiagom og 3rd-degree burn. Giila ang mga nasamdan nga sila si Julito Inok, 23 anyos, Jay Razonable, 20 anyos, Joanna Berdin, 37 anyos, ug Rainier Berdin, 7 anyos. Sa pagkaron padayon pa usab nga gisubay sa taga CSWD ug sa mga sakop sa DRRMO ang tanang mga tertiary hospitals dinhi sa Metro Cebu aron sa pagsuta sa mga pangan sa uban pang posibleng mga nangaangol. Ang maong pahimuanan ug pabutulan duol ra usab kaayo sa mga panimay dinhi, hinungdan nga dihang miulbo ang maong pahimuanan ug pabuto, nasunog usab ang tulo ka mga panimay sa dapit. Sa pakaronlan, giatiman na sa mga sakop sa CSWD ug sa taga DRRMO ang mga apektadong pamilya. Padayon pa usab nga gisubay sa kabumberuhan ang posibleng hinungdan sa sunog. Ug so far lan, mao kana ang latest gikan dinhi sa Barangay Baban. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina. Asawang Pinay nga sospek sa pagpatay sa iyang foreigner nga bana nadakpan. Lakip usab sa nadakpan ang giingong kakonsyabo ni ini nga kanhi hinigugma sa sospek. Aniya ang report ni Nico Sereno. Nobyembre 25 nakit ang patay sa iyang balay sa Barangay Yati, Liloan ang 72 anyos nga American-Japanese national. Dunay mga head injuries o gigapos ang biktima. Sa investigasyon, natumbok ang mga responsable sa krimen ug nakatabang sab ang nakuhang CCTV footage. Sospek ang 30 anyos nga Pinay nga asawa ni ini. Lakip sab ang 32 anyos nga construction worker nga didto nadakpan sa taga NBI sa Cagayan de Oro City. Kanhi magkarelasyon ang duha o gitap matud pa sa babay ang maong lalaki ni adtong higayuna. Sabi naman ng apo na sige maghiwalay tayo pero yun, ang sabi naman ng biktima is okay maghiwalay tayo pero you have to initiate annulment proceeding so that I could marry in the future. Di gyud kuno nila intensyon ang pagpatay sa langyaw apan pagpa-incapacitate o paghimulang nga baldado ni ini. Nung umamin siya, nagkasapon yung lawyer after the taking. So yun, inaresto namin siya, binasa namin siya ng Miranda rights niya. And with that revelation, that led to our another hot pursuit operation in Cagayan. Parang hindi ko kaya. Nasiya. Yun yung conscience. In physically ba? Too hard. Pero biang lagi sa dili nga pinapotlan jud kag TL aron mapungkol ana ba. Anal niya. Depende na sa ila. Sa interview giangkon sa babay, napuno siya sa iyang bana. Gingong misaad ang langyaw nga mohatag og kwarta gamiton sa pag-uli og pagselebrar dito sa Mindanao apan wala mahinayon. Matud sab sa lalaki, inay pagkulata ra unta na hinaykan nila ang foreigner. Unsa day ka, unsa day yung mga saad sa ako day sa yung nga imong ka matagaan ko ni mo 50,000, 50,000 kalimti na lang to Murin to nga grabe so ako kuan ko nga ko sagot sa akong kuan ba ko sagot sa akong gibati. Dili pagpati gid nako intensyon na patyon. Ako nga kung nag-isa ba hanan ila sa makadumdum bitag gyud sa siya. Yang sa iyang banan ang ex. Gusto na ko nga maluya nagisingalit na sa makahinuon na sa siya. Pero buhay. So wala na ko intensyon na patyon. Parricide ang ipasaka nga kaso sa babay sa pagpatay sa iyang bana, samtang murder usab batok sa lalaki nga suspect. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Moritero na isip Chief Executive Officer sa Kapuso Network si Attorney Felipe Gozon ug mupuli kaniya si Gilberto Duavit Jr. Ipahibaw kana ni Attorney Gozon aton siyang adlaw natawhan. Ani ang report? Ang GMA Network giila karon isip nag-una, labing dako mas gisaligan ug most awarded multimedia network sa nasod. Nahimo kini posible ubos ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon. Atol sa pagsaulog sa ika-84th ka adlaw natawhan, nagkatapok ang mga kabanay, higala o katrabaho ni Gozon. Gi-anunsyo ni Gozon human ang kapinduha ka dekada nga moritero na siya isip Chief Executive Officer sa GMA Network. The GMA Board of Directors has approved my retirement as Chief Executive Officer
effective December 31, 2023. But I will still continue as Chairman Advisor and Chairman of the Programming Committee. Mulingkod isip bagong CEO sa Kapuso Network ang kasamtangang GMA President ug Chief Operating Officer nga si Gilberto R. Duavit Jr. Mulingkod usab isip bagong Executive Committee Chairman si Joel Marcelo G. Jimenez. Sa speech ni Gozon, gipasalamatan niya ang Ginoo sa mga grasya nga iyang nadawat, ilabi na siyang asawa nga si Tessie Gozon. I particularly thank the Lord for Tessie, a good wife given to me by God, who, after going steady with me for 11 years and being married with me for 54 years and 6 months, I can truly say is the love of my life. Sa birthday toast kag gipangunahan sa iyang anak nga si Attorney Philip Gozon, gisaluduhan o gidaig niya ang iyang amahan. At the workplace, FLG is well known for being a strict chairman and chief executive who demands perfection. Having him as a boss can be quite intimidating and extremely rewarding. There is, however, one trait that stands out with my dad, and that is integrity. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak. Halapad nga lugar sa nasod ang makasinati sa maayong dagan sa panahon. Sa pagkakaroon ng easterlies, mao'y nagpasulabi sa tibuok nasod ug walay naghulga nga daotang panahon nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, ubos ang kahigayunan nga uwanon ang Central ug Eastern Visayas, gawas lang sa pipila ka mga bahin sa Sugbo ug sa Northern Samar. Adunay mga pag-uwan-uwan sa pipila ka mga bahin sa Southern Luzon ug sa Mindanao. Sa pagpauminto sa minimum wage sa mga trabahante sa Region 7, may pipila ka mga kumpanya nga wa pa makatuman ini base sa inspeksyon sa Tuli 7. Samtang nagpahinumdom ang ahensya sa paghatag sa 13th month pay sa mga trabahante. Ang report ni Nico Sereno. Oktubre, gipatuman ang 33 pesos nga increase sa daily minimum wage sa mga trabahante sa rehiyon. Nahimo ng 458 o 468 pesos ang inadlawng suhulan sa mga trabahante sa Class A o Metro Cebu ug mas gamay niini sa uban nga mga lugar. Mato ni Dole 7 Regional Director Lilia Estiliore, sa kapin 2,000 ka mga kumpaniyang na-inspeksyon, mga 25% niini ang wala pa makaumento sa sweldo. Most of the reasons is that the principal have not allocated yet for the whole year. Contract rate has been fixed at 435, then suddenly 468. They were not able to anticipate, so some are centrally based, so they need to have approval. Ang dili gyud matagaan, they can file sa ato. Ning nagkaduol ang Pasko, nagpahinumdum sab ang ahensya sa paghatag sa mga employers sa mandatory 13th month pay sa ilang empleyado. Bisan katong pipila pa kabuan, kwalipikadong mudawat og porsyento niini. Disyembre 24 ang deadline nga mahatag kini nga matud sa opisyal ang ayang cash, dili goods, groceries o regalo. Ang trabahante man good na sila preference kung sa para ba sa eskwela silang anak, para ba sa ospital, silang mga nang inahan ginikanan mo na nga kung tagaan ka og say mga sinina kay mooy produkto, so dili na siya pwede. Samtang gikalipay sa Dole ang pag-arang-arang sa dato sa panarbaho sa rehiyon. Gikan sa 8% nga natala sa miaging tuig, karong Setyembre, 5.2% ang unemployment rate matud sa Dole 7. Kahinumduman karong bag-o, may mga job fairs sa gilusad aron matabangan ang mga nangitag trabaho. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Mga programa sa GMA Network o GMA Regional TV Lakip sa mga gipasidunggan ato sa Anak TV Awards 2023. Ang report ni Mark Reggie Abelia. Gipasidunggan ang 24 oras isip household favorite programs ubos sa television category sa Anak TV Awards. Gidawat kini nila Senior Vice President sa GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ug Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva. This amplify kasi our role, especially our GMA Integrated News, hindi lang sa mga local communities but sa bansa natin, that we have to deliver responsibly the news sa pagtutulungan ng lahat ng ating platforms mula sa TV News, Manila, regional TV, radio, and digital news. Nagagawa natin to lahat. So again, maraming salamat sa Anak TV Awards for giving us this recognition. Gawa sa 24 oras, gipasidunggan usab ang pipila ka mga programa sa GMA Regional TV o Anak TV Sale Awards ubos sa Television Category 2023 sama sa GMA Regional TV News, GMA Regional TV Balitang Bicolandia, GMA Regional TV Early Edition, GMA Regional TV 1 Mindanao, Halaberada GMA Live Special Coverage, Balitang Southern Tagalog, Kadayawan 2022, the GMA Special Live Coverage, Mornings with GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, Pit Senior, the GMA Regional TV Special Live Coverage, GMA Regional TV 1 Western Visayas, Limitless o Game On. Aniya ang laing mga programa sa GMA Network nga lakip sa mga gila sa Anak TV Awards. Makabata Stars Male Television Category sila multimedia star Alded Richards, Alin Ansay, Drew Arellano, Michael V, Black Rider star ug unang hirit co-host Mateo Godicelli ug Pulang Araw star David Licauco. Napili usab sa Makabata Stars Female Television Category sila Abot Kamay ang Pangarap star Jillian Ward, Sofia Pablo, Pulang Araw star Barbie Forteza, Asia's Limitless star Julian San Jose ug Bea Alonzo. Gipasidunggan usab og Anak TV Special Tribute si 24 oras anchor veteranong journalist nga si Mike Enriquez, isip labing unang Anak TV Hall of Famer. 7 years successive, siya po ay binoto ng taong bayan. Inikot po namin Pilipinas asking them, who do you think deserve to be your role model? At very proud siya na meron siyang Anak TV Seal na award because sabi niya, every time ako ay nasa radio o sa TV, naalaala ko, I owe it to the children. I owe it to the next generation. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Susama sa gilauman on fire ang San Beda Red Lions sa pagsugod sa Game 2 sa NCAA Season 99 Men's Basketball Finals kontra Mapua Cardinals. Labaw sila og napo ka puntos nga gipanguluhan ni Jacob Cortez. Apan paspas nga nakagukod ang Mapua hangtod sa third quarter sa puntos nila JC Recto ug Clint Escamis. Apan misukol og dili pa pildi ang mindset sa San Beda. Busa sa mga clutch plays ni Jacob Cortez, daog ang San Beda 71-65. Mapugos karon ang Game 3 sa NCAA Season 99 Finals. Samtang napili nga most valuable player o Rookie of the Year si Clint Escamis sa Mapua Cardinals sa NCAA Season 99. Nasulod usab siya sa Medical 5, kauban pa ang ubang atleta. At ang iyang Game 3 sa NCAA Season 99 Men's Basketball Finals, 2 p.m. December 17, live sa GTV. Samtang inyo makita kining mong episode sa official website si GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pero usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, sa pila mga kapuso nato abroad, tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon
ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. 14 ka adlaw na lang, Pasko na, may hapon mga kapuso.